Walang tigil ang ulan mula pa kaninang umaga. Tila nakikidalamhati ang mismong kalangitan sa akin. Nakatayo ako roon. Nanginginig ang hawak kong itim na payong sa ihip ng hangin, habang pinagmamasdan ang kabaong ni Mama na unti-unting tinatabunan ng basang lupa. Lahat ay umiiyak, maliban sa aking ama. Wala siya roon. Nasa Boracay siya. Nakangiti sa tabi ng kanyang bagong kinakasama. Nakataas ang kanilang mga wine glass na tila ipinagdiriwang ang pagkamatay ng aking ina. Nang bumagsak ang huling pala ng lupa sa kabaong, bumulong ako ng paalam habang nagngangalit ang aking mga bagang. Nang gabing iyon, gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan ng Antipolo. Nakaupo ako mag-isa sa aking kondo, nakatitig sa mga lumang litrato niya. Pagkatapos, tumunog ang telepono ko. Buhay ako, pumunta ka sa sementeryo ngayon. Galing iyon sa numero niya. Sa numero ni Mama. Nanikip ang lalamunan ko at nanlamig ang aking mga kamay. Dinampot ko ang susi ng kotse. Nagwawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung papunta ba ako sa isang himala o sa sarili kong kabaliwan. Ako nga pala si Grace Villanueva. At hanggang noong nakaraang linggo, inakala kong normal lang ang buhay ko. May maliit akong kondo na nakaharap sa Pasig River. Nagtatrabaho bilang freelance graphic designer at may inang tumatawag tuwing linggo para ipaalala sa aking kumain ng almusal. Dati, napapairap na lang ako sa mga text niya. Uminom ka ng vitamins anak, huwag kang papalipas ng gutom sa gabi. Hindi ko inakalang hahanap-hanapin ko ang mga iyon. Ang araw na namatay siya ay nagsimula ng normal. Tinatapos ko ang isang project para sa kliyente nang may lumabas na unknown number sa phone ko. Muntik ko na itong baliwalain, pero may kung anong kakaibang kutob na nag-udyok sa aking sagutin ito. Kayo po ba si Miss Grace Villanueva? Nanginginig ang boses ng babae. Tumatawag po ako mula sa Global City Medical Center. Ako po ay nakikiramay. Pumanaw na po ang inyong ina kaninang umaga. Sudden cardiac arrest. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawalan ng kulay ang paligid. Hindi ako makahinga. Hindi. Bulong ko. Umiiling. Mali po kayo ng taong tinatawagan. Ayos lang ang mama ko. Nagpipinta pa siya kaninang umaga. Nakikiramay po talaga ako. Malumanay na inulit ng nurse. Nag-echo ang mga salitang iyon sa isip ko matapos siyang ibaba ang linya. Naalala ko na lang ang sarili kong nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Ang refleksyon ko ay kasing putla ng multo. Ang ina ko, ang best friend ko, ang sandigan ko wala na. Pero sa kailaliman ng puso ko, may isang bagay na hindi tugma. Wala siyang sakit sa puso. Nag-ehersisyo siya. Palaging nakatawa. At masustansya kumain. Paano na lang siyang biglang bawian ng buhay? Nang tawagan ko ang aking ama, ang tono niya ay tila walang pakialam. Totoo. Matabang niyang sagot. Wala na si Evelyn. Sabi ng doktor, mabilis lang daw. Ganoon na lang yun. Singhal ko, basag ang boses. Iyon lang ang sasabihin mo? Isang buntong hininga. Grace, patay na siya. Umiyak ka kung gusto mo, pero huwag kang mag-inarte. Ako na ang bahala sa mga papeles. Tapos, ay binabaan niya ako ng telepono. Iyon ang sandaling ang aking paghihinagpis ay naging apoy. May bumulong sa loob-loob ko na hindi nagluluksa ang aking ama. Siya ay nakahinga ng maluwag at iyon ang nagbigay sa akin ng matinding takot na alamin kung bakit. 3 araw ang lumipas, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Tila ba ang mismong syudad ay ayaw pang mag-move on. Amoy basang lupa at sampagita ang sementeryo. Ang mga nakaitim na tao ay nakatayo sa ilalim ng mga payong. Bumubulong ng pakikiramay na halos hindi ko marinig. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kabaong, ang pangalan ng aking ina. Evelyn Grace Villanueva ay nakaukit sa ginto. Nakakapasong sakit ang nasa lalamunan ko. Hindi mo ito deserve, bulong ko. Sa likuran ko, nagbubulungan ang mga kamag-anak. Nasaan si Ricardo? Hindi man lang pumunta ang asawa niya. Nakakahiya. Naikuyom ko ang aking mga kamao.
Nag-text ang papa ko noong gabi bago ang libing. Busy sa negosyo sa abroad. Ikaw na ang bahala sa libing. Walang paumanhin. Walang hiya. Negosyo lang. Nang magsimulang magdasal ang pari, naramdaman kong nangatog ang mga binti ko. Hinila ng maliit na anak ng pinsan ko, si Baby Ava, ang manggas ko. Tita Grace, bulong niya. Kung nasa langit na po si Lola, nakikita niya po ba tayo? Lumuhod ako, basag ang boses. Oo baby, nakikita niya tayo. Pinapanood niya tayo ngayon. Habang ibinababa ang kabaong, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan na naging dahilan para bumaliktad ang payong ko. Ang mga salita ng pari ay natabunan ng ingay ng malakas na ulan. Bawat patak ay parang tibok ng puso na hindi ko na maaabot pa. Nang matapos ang lahat, umalis na ang mga tao. Lahat maliban sa akin. Nanatili ako, nakatitig sa bagong tabong lupa hanggang sa bumaon ang aking mga tuhod sa putik. Ma, bulong ko, kung may katarungan pa sa mundong ito, pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Pangako, kumislap ang kidlat sa kalayuan, tila isang puting peklat sa madilim na kalangitan. Nang gabing iyon, umuwi akong basang-basa at blangko ang isip. Naligo ako, nagsuot ng isa sa mga lumang sweater niya at naupo sa dilim, walang layuning nag-scroll sa social media ng aking ama. At doon ko nakita ang bago niyang post, isang litrato niya sa isang maaraw na beach, nakaakbay sa isang batang babae na may perpektong buhok. Ang caption, bagong simula, huminto ang pagtibok ng puso ko. Nanginginig ang mga kamay ko ng husto. Muntik ko nang mabitawan ang phone habang inililibing ko ang aking ina sa gitna ng bagyo. Nakangiti ang ama ko sa ilalim ng tropikal na kalangitan. May naputol sa loob ko. At may mas madilim na bagay na nagsimulang gumising. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Bawat lagitgit ng kondo ay parang bulong mula sa kung saan. Ang bagyo sa labas ay humihiyaw sa mga puwang ng aking bintana. At paulit-ulit kong nakikita ang mukha ng aking ina, ang itsura niya sa loob ng kabaong, tahimik at payapa. Masyadong payapa. Sinubukan kong ilihis ang atensyon ko. Nag-scroll sa mga litrato sa phone ko. Si mama na hawak ang kanyang paintbrush, tumatawa sa hardin. Si mama na tinuturuan akong mag-bake ng ensaymada. Si mama na yinakap ako pagkatapos ng una kong heartbreak. Bawat alaala ay parang saksak ng patalim. Tapos, tumunog ang phone ko. Noong una, binaliwala ko ito. Baka text lang ng pakikiramay mula sa isang kaibigan. Pero nang makita ko ang pangalan sa screen, Mama, nanigas ako. Nawala ang dugo sa mukha ko. Numero niya. Ang numerong hindi ko magawang i-delete. Nagkandara pa ang puso ko nang buksan ko ito. Isang mensahe. Buhay ako. Pumunta ka sa sementeryo ngayon. Sa mahabang sandali, nakatitig lang ako. Sinubukan ng utak kong humanap ng lohika. Na hack? Wrong number? Isang napakasamang biro. Pero nakapagdesisyon na ang katawan ko. Kinuha ko ang jacket at susi ng kotse ko at tumakbo. Ang ulan sa labas ay pakiramdam ko'y mas matalim, mas malamig, at tila sinasadya. Nakikipaglaban ang mga wiper ng kotse ko sa bumubuhos na ulan habang nagmamaneho ako papuntang sementeryo, ang mga headlight ay bumabagtas sa makapal na pader ng tubig. Sumisigaw ang bawat instinto ko na bumalik na lang, pero hindi ko magawa. Nasa isip ko ang boses ng aking ina. Sundin mo ang puso mo, Grace. Kahit na natatakot ang isip mo. Nang makarating ako sa mga gate, nababalot ng hamog ang lugar. Kumukurap-kurap ang mga poste ng ilaw, gumagawa ng mahahabang anino sa mga lapida. Pumarada ako, bumaba, at agad na ninakaw ng hangin ang hininga ko. Ma! Tawag ko. Nanginginig ang boses. Katahimikan. Tanging tunog lang ng ulan sa metal at bato. Pagkatapos, mula sa dulo malapit sa malalaking puno ng balete, may gumalaw na anino. Isang figura maliit, nakayuko, nakabalot sa basang kapote. Mama, nanginginig ang flashlight sa kamay ko nang itutok ko ito.
Nasapul ng liwanag ang mukha niya maputla. Marupok, pero buhay. Ang mga mata niya, ang pamilyar niyang mga mata, ay puno ng luha. Grace? Bulong niya. Gumuho ang mundo ko. Nabitawan ko ang flashlight, bumagsak sa putikan na may mahinang kalabog. Napapatisod akong naglakad palapit, nagwawala ang puso sa hindi makapaniwalang nakikita. Ma, paano? Paanong buhay ka? Kinuha niya ang mga kamay ko, kasing lamig ng yelo ang mga daliri niya pero totoo. Ako to, anak! Bulong niya, basag ang boses. Pero hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino na buhay ako. Nakatitig lang ako sa kanya. Basang-basa at nanginginig habang lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Hinuhugasan ang huling linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi ko maalis ang tingin sa mukha niya. Ang balat niya ay maputla. Halos nanganganinag. Ang buhok niya ay nakadikit sa mukha dahil sa ulan. Pero ang mga mata niya buhay. Totoo! Pumiyok ang boses ko. Ma, nakita ka ng lahat. Nakita kita. Wala ka na. Hinila niya ako sa isang nanginginig na yakap. Sa isang saglit, naglaho ang mundo, ang bagyo, ang sementeryo, ang kabaliwang ito. Tanging ang tibok ng puso niya na nakadikit sa akin, mahina. Pero tuloy-tuloy. Tapos ay bumulong siya. Grace, hindi tayo pwedeng manatili rito. May makakakita sa atin. Nagmamadali kaming naglakad sa gitna ng ulan, papunta sa isang maliit na silver na kotse na nakaparada sa ilalim ng mga puno. Sumakay ako, nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Ma, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Hindi niya agad pinaandar ang makina. Mahigpit ang hawak niya sa manibela hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang papa mo, sabi niya sa wakas. Si Ricardo. Sinubukan niya akong patayin. Parang nahulog ang sikmura ko. Ano? Puno ng luha ang mga mata niya. Hindi siya ang lalaking inaakala mo. Ilang buwan na niya akong pinagbabantaan. Pinipilit akong ilipat ang mga shares ko sa kumpanya, ang art studio ko, lahat ng nakapangalan sa akin. Nang tumanggi ako, sinabi niyang ipapawala niya ako. Parang kidlat na tumama sa akin ang mga salita niya. Umiling ako. Kabaliwan yan. Asawa mo siya. Tatay ko siya. Basag ang boses niya. Negosyante siya. Grace. Para sa kanya, ang mga tao ay dalawa lang, asset o sagabal, at hindi na ako naging pakinabang sa kanya. Ikinuwento niya ang gabi ng kanyang pagkamatay. Ilang araw nang naninikip ang dibdib niya. Kinakain siya. Nang buo ng stress. Hinimatay siya habang nagpipinta. At nagpanik ang aming kasambahay kaya tumawag ng ambulansya. Sa ospital, dumating si Papa hindi dala ng pag-aalala, kundi dala ang mga dokumento. Gusto niyang papirmahin si Mama habang nakakahawak pa ito ng ballpen. Nang tumanggi siya, naglakad palabas si Papa nang hindi man lang lumingon. Pero hindi nag-iisa si Mama. Isa sa mga dati niyang art student, si Tita Martha, ay nagtatrabaho bilang nurse sa ospital na iyon. Nakita ni Martha ang mga pasa sa braso ni Mama. Ilang linggo na ang nakararaan at alam niyang may hindi tama. Tinulungan niya ako. Bulong ni Mama. Pinalitan niya ang mga record. Pinalabas na huminto ang puso ko. Gumamit sila ng mannequin sa body bag. Habang akala ng lahat ay patay na ako, ipinuslit ako ni Martha sa likod ng ospital. Tinabunan ko ng kamay ang bibig ko. Pinalabas mong patay ka na. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay, Grace. Sa labas, napakalakas ng kulog na nagpayanig sa kotse. Akala ko magiging ligtas ka na kapag nawala ako. Malumanay niyang sabi. Basagis in presiktor na ang BS. Pero nang makita ko ang ipinost niya, bagong simula. Alam kong hindi siya titigil. Kukunin niya ang lahat. Pati ikaw. Nakatitig ako sa kanya. Mas malakas pa sa ulan ang tibok ng puso ko. Kung ganoon, unahan natin siya. Nanlaki ang mga mata niya. Grace, hindi. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Tinitigan ko siya pabalik. Buo ang boses ko.
Alam ko kung ano mismong kaya niyang gawin, kaya kailangan natin siyang ibunyag. Sa mahabang sandali, tiningnan niya ako na parang ngayon lang niya ako nakita. Hindi bilang isang anak, kundi bilang isang taong kaya ng lumaban. Tapos ay tumango siya. Mabagal pero sigurado. Sige, pero kung gagawin natin to, dapat matalino tayo. Walang pagkakamali. Nagsimulang humina ang ulan. Naiwan ang mahinang tunog ng tumutulong tubig mula sa mga puno. Iyon ang sandaling na-realize ko na hindi namatay ang aking ina sa ospital na iyon. Siya ay muling isinilang at sasamahan ko siya. Pagsapit ng umaga, iba na ang pakiramdam ng siyudad, mas malamig, mas matalim. Tila alam nito kung ano ang natuklasan ko. Halos hindi ako nakatulog. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang mukha ng papa ko sa ospital kalmado, walang pakialam, na para bang ang pagkamatay ng mama ko ay isa lamang linya sa financial statement. Nagtago si mama sa isang safe house sa probinsya ng Rizal. Binisita siya ng kaibigan niyang si Martha tuwing ilang oras. At nangako akong hindi sasabihin kahit kanino. Kahit sa best friend ko, kahit sa mga pulis. Hindi pa ngayon. Pero hindi ako magaling maghintay. Eksaktong 8 a.m. tumawag ang papa ko. Ang tono niya ay madulas, halos masaya pa. Grace, anak, aayusin ko na ang estate ng mama mo ngayon. Kailangan ko ang pirma mo. Sa ilang dokumento, mahigpit kong hinawakan ang phone hanggang sa bumaon ang mga kuko ko sa palad ko. Mga dokumento? Papeles lang, sabi niya. Wala kang dapat ipag-alala. Daan ka rito sa mansyon mamayang gabi. Pumayag ako. Pagkatapos ay nag-text ako kay mama. Gumagalaw na siya. Ilang segundo lang. Sumagot siya. Hayaan mo siyang isiping nananalo siya. Nang gabing iyon, ang bahay sa Forbes Park kung saan ako lumaki ay parang bahay ng isang estranghero. Kumikinang ang lahat. Marble na sahig, crystal na chandelier, pero mabigat ang hangin. Mali, sinalubong niya ako ng ngiting pampulitika. Mukhang pagod ka, Grace. Puno ng puyat dahil sa mga lumang bagay. Dahil sa mga patay na bagay, malamig kong sagot, o mga taong inaakalang patay na. Huminto siya, nanliit ang mga mata. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Naupo kami sa opisina niya. Ini-slide niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ito ang mga transfer forms para sa mga property ng mama mo. Dahil ikaw ang kaisa-isa niyang tagapagmana, kailangan kitang papirmahin para makonsolidate ang pagmamay-ari. Pagkatapos, makaka-move forward na tayo. Binuklat ko ang mga pahina. Kumakabog ang dibdib. Naroon na ang pirma ng mama ko. Perpektong pineke. Dahan-dahan akong tumingala. Pineke mo ang pirma niya? Tumawa siya ng mahina. Sa tingin mo? Kailangan ko pang mameke? Pumayag ang mama mo rito bago siya mamatay. Nakakatawa. Sabi ko. Tumatayo. Dahil tandang-tanda ko ang sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang sunugin ang lahat kaysa makuha mo ito. Nawala ang ngiti niya. Umupo ka. Hindi ako pipirma. Grace, malumanay niyang sabi, bahagyang nakayuko paharap. Alam kong nagluluksa ka, pero huwag mong pilitin akong gawin ang kinakailangan. Naroon na naman. Ang tono na iyon, ang nagyeyelong kontrol, ang mismong boses na nagbigay takot sa mama ko sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa galit. Pinatay mo na siya minsan. Hindi mo na iyon magagawa ulit. Nanigas siya. Anong sabi mo? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sabi ko, hindi mo ito malulusutan. Isang kislap ng gulat ang dumaan sa mukha niya. Bigla siyang tumayo. Umingay ang upuan niya sa sahig. May kinakausap ka. Wala, sabi ko. Hinablot niya ang folder, humihinga ng malalim, at suminghal. Lumabas ka na! Ngayon din, tumalikod ako papunta sa pinto. Pero bago iyon, nahagip ko sa salamin ang refleksyon ng isang maliit na vault sa likod ng mesa niya. Isang code lock na kalahating natatakpan ng isang family picture. Ngumiti ako ng bahagya. Sige pa, aalis na ako. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Pinasok ko ang opisina niya
lagpas hating gabi, gamit ang spare key na naipago ko pa mula pagkabata. Nabuksan ang vault sa ikatlong subok. Ang password niya ay birthday ni Mama, syempre. Sa loob ay may mga bank statement, offshore transfers, mga pekeng kontrata, at isang flash drive. Kinopya ko ang lahat sa flash drive ko at umalis ng tahimik. Pagbalik ko sa kotse, nanginginig ang mga kamay ko. Nag-text ako ulit kay Mama. Nakuha ko na. Agad na dumating ang reply niya. Mabuti. Ngayon, Grace, mag-ingat ka. Malalaman niya. Kaka-deliver lang ng mensahe nang tumunog ulit ang phone ko. Unknown number. Sa tingin mo hindi ko mapapansin, Grace? Nanlamig ang dugo ko. Si Papa. Tumigil ang mundo ko. Ang text niya ay parang babala mula sa impyerno. Sa tingin mo hindi ko mapapansin, Grace? Lumingalinga ako. Walang tao sa kalsada sa labas ng kotse ko. Ulan lang, refleksyon ng mga neon light, at ang sarili kong nanginginig na mga kamay. Nanikip ang dibdib ko. Alam niya, tapos tumunog ang phone ko. Boses niya ang narinig ko. Mababa, kalmado, at nakakakilabot sa pagiging tahimik. Matalino ka palagi, sabi niya. Pero nakalimutan mo kung sino ang nagturo sa iyong magsinungaling. Hindi mo ako matatakot. Tumawa siya ng mahina. Talaga ba? Umuwi ka, Grace. Mag-usap tayo. O sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagnanakaw sa akin. Pagnanakaw? Asik ko. Ibig mong sabihin ebidensya? Ang katahimikang sumunod ay mas malala pa sa kahit anong sigaw. Tapos, tahimik siyang nagsalita. Kung matalino ka, sisirain mo yan. Kung hindi, baka kailanganin pa natin ng isa pang libing. Binaba niya ang telepono sa isang sandali. Hindi ako makahinga. Ang refleksyon ko sa windshield ay maputla at wasak. Pero naisip ko ang nanginginig na mga kamay ng mama ko na nakahawak sa manibela, bumubulong na. Kukunin niya ang lahat, pati ikaw. Hindi na ngayon. Dumiretso ako sa safe house. Binuksan ni Mama ang pinto. Nakasuot pa ng robe. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Grace, anong nangyari? Alam niya. Sabi ko, inihagis ang flash drive sa mesa. Kailangan nating kumilos nang mabilis. Ang mga files na to, offshore accounts, mga peking pirma, transaksyon. Sapat na para ibaon siya. Nakatitig siya sa flash drive tapos sa akin. Grace, kung pupunta tayo sa pulis, susundan niya tayo bago pa sila makakilos. Sinalubong ko ang tingin niya. Nanginginig ang hininga ko. Kung ganoon, hayaan nating siya ang sumira sa sarili niya. Ginugol namin ang susunod na 48 oras sa tulong ni Martha. Ipinadala ang mga files ng Anonymous sa NBI at sa Anti-Money Laundering Council. AMLC. Tinawagan ni Mama ang isang lumang kaibigan na abogado, si Attorney Carmela Reyes, na nagsimulang gumawa ng formal na salaysay para pagdating ng bagyo, pero mas maagang dumating ang bagyo. Makalipas ang 2 gabi, may mga headlight na nagliwanag sa labas ng bahay. Sumilip si Mama sa kurtina at nanigas. Siya yan? Bulong niya. Si Ricardo. Yumanig ang buong hamba ng pinto sa lakas ng katok. Grace! Dumagundong ang boses niya. Buksan mo to! Tapusin na natin ang kalokohang to. Mahigpit na kumapit ang kamay ni Mama sa akin. Nanginginig. Huwag! Mapanganib siya, pero pagod na akong tumakbo. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon sa ulan. Basang-basa. Galit na galit. Namumula ang mga mata. Ang mamahalin niyang suit ay nakadikit sa kanya na parang baluting nabibitak na. Nasaan siya? Asik niya. Humakbang ako sa pintuan. Sino pa? Ang asawang inilibing mo? Ang babaeng sinubukan mong burahin? Nag-igting ang bagang niya. Hindi mo naiintindihan ang ginawa niya sa akin. Sinira niya ako. Minahal ka niya? Sabi ko. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Tinabig niya ako. Nagmamadaling pumasok. Isinisigaw ang pangalan niya. Evelyn! Lumabas si Mama mula sa pasilyo. Marupok, pero hindi natitinag.
Nandito ako. Nanigas siya. Sa isang iglap, tila huminto ang ulan sa labas. Namutla ang mukha niya na parang nakakita ng multo. Hindi, hindi ito maaari. Patay ka na. Ang boses ni Mama ay kalmado. Tahimik sa likod ng pighati. Sinubukan mo akong patayin. Tumawa siya ng mapakla, nanginginig. Sa tingin mo makukuha mo ang pinaghirapan ko buong buhay ko? Ang kumpanya ko, ang pangalan ko? Wala ka. Kung wala ako, pumagit na ako sa kanila. Diyan ka nagkakamali. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa kalayuan, palakas ng palakas. Nagbago ang ekspresyon niya. Unti-unting naiintindihan ang nangyayari. Anong ginawa mo? Hindi inalis ni Mama ang tingin niya. Ang tinuro mo sa amin. Takpan ang mga bakas. Kaso, masyadong marami kang iniwan. Bumaha ang pula at asul na ilaw sa buong kwarto kasabay ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Nakabunot ang mga baril. Ricardo Villanueva. Sigaw ng isang opisyal. Inaaresto ka dahil sa financial fraud, money laundering, at attempted parricide. Lumingon siya sa akin. Ang desperasyon ay tuluyan ng bumitak sa kanyang kayabangan. Grace, sabihin mo sa kanilang nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanilang, dahan-dahan akong umiling. Maling babae ang inilibing mo pa. Sumugod siya palapit sa akin. Sumisigaw ng kung ano-anong hindi maintindihan. Pero pinigilan siya ng mga ahente. Pinilipit ang mga braso sa likuran niya. Ang ulan sa labas ay umugong muli. Nilulunod ang mga salita niya habang kinakaladkad siya palabas. Nakatitig siya sa aking ina. Pagsisisihan mo to. Dura niya. Bumulong lang si Mama. Hindi, Ricardo. Pinagsisihan ko na. Nang sumara ang pinto. Nabalot ng katahimikan ng bahay, maliban sa mahinang patak ng tubig mula sa bubong. Naramdaman kong nanginginig ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglaya. Napahagulgol si Mama at yumakap sa akin. Tapos na, niyakap ko siya ng mas mahigpit. Nararamdaman ang tibok ng puso niya. Ang tibok na dapat sana ay huminto na ilang linggo na ang nakararaan. Nagsisimula pa lang, sabi ko. Sa labas, sumisikat na ang araw. Ang unang liwanag ay tumama sa basang lupa. Hinuhugasan ang gabi. Sa unang pagkakataon mula noong libing na iyon, tuluyan na ring tumigil ang ulan. Ang mga sumunod na linggo ay punong-puno ng headlines, patawag sa korte, at flash ng mga kamera. Real estate tycoon Ricardo Villanueva. Inaresto dahil sa fraud at attempted murder. Pinakita sa lahat ng news channel ang litrato niya, ang parehong kumpiyansadong ngiti na suot niya sa mga charity event, na ngayon ay nasa ilalim ng salitang criminal investigation. Pinanood namin ni Mama ang lahat mula sa isang tahimik na hotel room. Malayo sa gulo, halos hindi siya nagsasalita. Nakakapit ang mga daliri sa isang tasang tsaa na hindi niya naiinom. Grace, sabi niya, isang umaga. Nang pakasalan ko ang papa mo, akala ko siya ang uri ng lalaking nagtatayo ng mga bagay. Hindi ko inakalang siya pala ang uri ng maninira nito. Inabot ko ang kamay niya. Hindi na niya tayo masisira pa. Nagsimula ang paglilitis, makalipas ang 3 buwan. Punong-puno ang korte. Mga reporter, abogado, at mga shareholder na dati pumupuri sa kanya, ngayon ay nagbubulungan na parang mga buwitre. Nakaupo ang papa ko sa mesa ng depensa, gusot ang gray suit, magulo ang buhok, at wala na ang kayabangan sa kanyang mga mata. Hindi pa rin siya tumitingin sa amin nang tumestigo ang mama ko na tahimik ang buong silid. Nagsalita siya nang mabagal, sinadya, bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa hangin. Pinalabas kong patay na ako, sabi niya. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi para mabuhay. Naggasp ang mga tao sa audience. Nagmamadaling nagsulat ang mga reporter. Idinetalye niya ang mga banta, ang mga pinekeng dokumento. Ang gabi nang sabihin nito sa kanya na mas may halaga siya kapag patay na. Hindi siya umiyak. Hindi siya nasira.
Sinabi lang niya ang katotohanan. Nang turn ko na, tumayo ako sa harap ng jury at tiningnan ko siya, ang ama ko, ang lalaking inakala kong hindi gagawa ng mali. Tinuruan niya akong maging matapang, tahimik kong sabi. Pero tingin ko hindi niya inasahan na gagamitin ko ang katapangan na iyon laban sa kanya. Doon lang niya sinalubong ang tingin ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot hindi takot sa kulungan, kundi takot sa katotohanang hindi na niya makontrol. Ipinatugtog ng aming abogado, si Attorney Reyes, ang mga audio file at ipinakita ang mga ebidensyang nakalap namin ang mga offshore transfers, ang mga pinekeng kontrata, ang mga piraso ng kanyang imperyo ay bumagsak isa-isa sa bigat ng sarili niyang panlilinlang. Nang ibaba ang hatol, tila pigil ang hininga ng lahat. Guilty on all charges. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Walang sigaw, walang pagtanggi, puro katahimikan. Ang boses ng judge ay malinaw at malamig. Ricardo Villanueva, hinahatulan ka ng habambuhay na pagkakakulong sa New Bilibid Prison. Umalingaw-ngaw ang tunog ng maso sa buong silid na parang kulog pagkatapos ng bagyo. Bumuntong hininga si Mama. Isang panginginig ang dumaan sa katawan niya na para bang ilang taon niyang pinigil ang kanyang hininga. Inabot ko ang kamay niya at pinisil niya ito pabalik. Nangingilid ang luha pero hindi tumulo. Habang kinakaladkad siya palayo ng nakaposas, lumingon siya. Sa isang saglit, lumambot ang mga mata niya, ang natitirang anino ng amang minsan kong minahal. Tapos, nawala na siya. Sa labas ng korte, kumikislap ang mga kamera. Nakatutok sa amin ang mga mikropono. Mrs. Villanueva, Miss Villanueva, anong pakiramdam na mapabagsak ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Maynila? Huminto si Mama. Ang gilid ng mga labi niya ay umangat sa isang mahina at pagod na ngiti. Hindi ito tagumpay, sabi niya. Ito ay kalayaan. Kinabukasan, tinawag siyang ang babaeng nagbalik mula sa mga patay ng mga headline. Pero para sa akin, hindi siya isang multong nabuhay muli. Siya ang patunay na ang katotohanan, gaano man ibaon sa limot, ay palaging nakakahanap ng paraan para lumabas, lumipas ang mga buwan pagkatapos ng hatol. Pero tuwing umaga, gumigising pa rin akong inaasahang maririnig ang alingaw-ngaw ng maso ng judge. Tapos na ang bangungot, pero naroon pa rin ang anino nito. Lumipat kami ni Mama sa isang bayan sa Zambales. Malayo sa mga nagtataasang building at maiingay na kalsada ng Maynila. Bumili siya ng maliit na bahay, malapit sa dagat na may puting pintura at isang hardin na muling nagbigay ng kulay sa buhay niya. Naging payapa at mabagal ang mga araw niya. Nagtuturo sa mga batang lokal na magpinta. Pinupuno ang mga canvas. Isang hapon, nakita ko siyang nakatayo sa dalampasigan, hawak ang paintbrush, nakatitig sa horizon. Anong pinipinta mo? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Kalayaan. Nagbukas ako ng maliit na design studio malapit doon at pinangalanan itong Evelyn and Grace Designs. Hindi lang ito trabaho, isa itong pangako. Bubuo kami ng isang bagay na totoo, maganda, at buhay. Unti-unting naging tahimik ang buhay. Simple, ligtas. Pero minsan, bumubulong pa rin ang nakaraan. Nagpapadala pa rin ng sulat ang mga reporter. Nagmamakaawa ang mga producer kay Mama na ikwento niya ang buhay niya para sa mga dokumentaryo. Palagi siyang tumatanggi. Hindi ko na kailangang balikan yun. Malumanay niyang sabi. Kailangan ko na lang mabuhay. Isang gabi, habang papalubog na ang araw sa dagat, nakaupo ako sa balkonahe kasama siya at umiinom ng tsaa. Amoy alat ng dagat at basang lupa ang hangin. Tiningnan ko siya, medyo hindi pa rin makapaniwala. Ma, hindi ko pa pala natatanong kung sino ang nag-text sa akin ng gabing iyon. Yung nagdala sa akin sa'yo. Tumingala siya. Nasasalamin ang sunset sa mga mata niya. Hindi ako, tahimik niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Galing yon sa number mo. Naka-off ang phone ko. Kinuha ni Martha. Wala sa akin.
Yon, ng gabing iyon. Naupo kami sa katahimikan habang humahampas ang mga alon sa bato. May malamig na kilabot na gumapang sa likod ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Marahil ang tadhana o ang Diyos mismo ang nagpadala ng mensaheng iyon, hindi pumapayag na manalo ang kasinungalingan. Inabot ni Mama ang kamay ko. Kahit ano pa man yon, sabi niya, iniligtas tayo nito. Tumango ako. Ngumiti kahit may nakabara sa lalamunan ko. Hindi, Ma. Ikaw ang nagligtas sa atin. Sa papalabong liwanag, nakita ko siya sa paraang gusto ko siyang palaging maalala. Hindi isang biktima, hindi isang multo, kundi isang babaeng muling isinilang. Nang magmaneho ako pauwi kalaunan, kulay malalim na orange ang kalangitan. Ibinaba ko ang bintana at hinayaan kong punuin ng hangin mula sa dagat ang kotse ko. Sa unang pagkakataon, hindi na ako minumulto ng nakaraan. At kahit naiwala namin ang lahat noon, pera, reputasyon, kahit pa ang isa't isa, nakahanap naman kami ng isang bagay na mas bihira, kapayapaan. Habang paliko ang kalsada palayo sa dalampasigan, bumulong ako sa hangin, "Good night, Ma." At sa unang pagkakataon mula noong libing na iyon, sumusumpa akong narinig ko ulit ang boses niya. Malumanay, sigurado, at buhay. Good night, anak. Lumipas na ang bagyo, at sa wakas ay narito na kami. Kung naniniwala kang palaging mananaig ang katotohanan gaano man ito ibaon sa limot, i-share ang kwentong ito at mag-iwan ng komento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento.